Magandang araw sa inyo mga bata. Ako pala si Binibining Eliza D, ang inyong guro. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, gusto ko munang kumanta tayo. Handa na ba ang lahat? Handa na. Lula 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 lay, lula 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 lay, hey! Lula 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 lay, lula 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 lay. Itaas ang kamay, iwagay-way, umindak ng umindak at umikot-ikot pa. Gumiling ng gumiling hanggang mapagod ka at tayo'y kumanta. Lula 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 lay, lula 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 lay, hey! Lula 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 lay, lula 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 lay. Itaas ang kamay, iwagay-way, umindak ng umindak at umikot-ikot pa. Ayan, muli, kamusta kayong lahat? Mabuti naman kung gayon. Ngayong araw, may ipapakita ko sa inyong mga larawan. Gusto ko, hulaan nyo kung ano ito. Handa na ba ang lahat? Handa na, magaling. Sa unang larawan, anong salitang mabubuo nito? Mahusay, taingang kawali. Dumako naman tayo sa pangalawa. Ano kayang salita ang mabubuo nito? Magaling, akyat, bahay. Sa pangatlo, anong salita ang mabubuo nito? Magaling, bahag, hari. Tingnan ulit natin yung ating pang-apat or panghuling larawan. Anong salita ang mabubuo nito? Ano kaya? Mahusay, boses, palaka. Nagustuhan nyo ba ang ating unang ginawa? Magaling kung gayon. Ano sa tingin nyo ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito? Ano yung napapansin nyo sa mga hinulaan yung mga larawan? Ano? Magaling. Ngayong araw na to ay tatalakayin natin ay tungkol sa tambalang salita. Handa na ba kayo? Handa na ba kayong makinig sa ating pag-aaralan ngayon? Handa na, magaling. Ang tambalang salita ay may dalawang payak na pinagsamang salita upang makabuo ng bagong salita na nagtataglay ng panibagong kahulugan. Ang tambalang salita na taglay ang kahulugan ng dalawang salita na may gitling ang pinapalit sa mga kataga, salitang nawawala sa pagitan nito. Halimbawa, lakad, pagong. So, mapapansin nyo, sa gitna ng dalawang salita ay may gitling. Dumako naman tayo sa dalawang uri ng tambalang salita. Una, tambalang salita na nanatili ang taglay na kahulugan ng dalawang salitang pinagtambal. Halimbawa, masarap magpahinga sa silid-tulugan lalo na kapag pagod. Alin sa pangungusap na ito, alin kaya ang tambalang salita? Magaling, silid-tulugan. Ang meaning ng silid-tulugan ay lugar kung saan natutulog, nagpapahinga ang mga tao. Pangalawang pangungusap,
nakakaawa ang kalagayan ng mga nasalanta ng mga kalamidad para silang basang sisyo matapos hagupitin ng malakas na bagyo. Sa pangungusap na ito, alin kaya ang tambalang salita? Magaling, basang sisyo. Ang kahulugan ay inaapi o nakakaawa. Naintindihan ba? Magaling. So, may huling halimbawa dito, magaling siyang humawak ng pera kaya ang ibinoto bilang ingat yaman. Sa pangungusap na ito, alin kaya ang tambalang salita? Mahusay, ingat yaman. Na ang kahulugan ay tagapag-ingat ng salapi. So, dumako naman tayo sa panghuling pangungusap. Si tatay ay naghahanap buhay sa ibang bansa. So, ang tambalang salita dito ay naghahanap buhay, na ang kahulugan ay trabaho. Naintindihan niyo ba? Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang uri ng tambalang salita, na nawawala ang sariling kahulugan kapag pinagtambal at nagkaroon ng panibagong kahulugan. Halimbawa, balat sibuyas na ang kahulugan ay iyakin. Dalagang bukid, ang ibig sabihin ay uri ng isda. So, makikita nyo talaga yung panibagong kahulugan yung tambalang salita na binigay kong halimbawa. Tama ba? Tama. Sa pangatlo, sirang plaka, na ang ibig sabihin ay paulit-ulit ang salita. Hampas lupa, na ang kahulugan ay mahirap. Ningas kugon, mabuti lang sa umpisa. So, makikita nyo talaga yung tambalang salita na nawawala ang sariling kahulugan kapag pinagtambal at ito ay nagkakaroon ng panibagong kahulugan. Naintindihan ba, class? Magaling kung gayon. So, ngayon, dumako naman tayo sa tambalang salita gamit ang pangungusap. Halimbawa, maraming kulay ang bahaghari. Sa pangungusap na ito, ang tambalang salita ay bahaghari. Sa pangalawa naman, ang mga mag-aaral ay nasa silid-aklatan. So, silid-aklatan ang tambalang salita sa pangungusap na ito. Sa pangatlo, maraming baboy damo sa aming probinsya. Alin kaya dyan ang tambalang salita? Magaling, baboy damo. Sa pang-apat, hindi magandang ugali ang pagiging isip talangka. Sa pang-apat, alin kaya ang tambalang salita? Magaling, isip talangka. Naintindihan nyo ba guys yung tambalang salita sa pangungusap? Magaling. Okay class, wala na bang tanong tungkol sa ating tinalakay ngayong araw na ito? Magaling kung gayon. Ngayon, gusto kong kumuha kayo ng kalahating papel para sa ating pasulit ngayon. At gusto ko basahin natin ang ating panuto. Bumuo ng tambalang salita gamit ang mga payak na mga salita sa hanay A at sa hanay B. Pagtambalin ito sa pamamagitan ng guhit. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan itong ating pasulit. So ngayon dumako naman tayo sa ating takdang aralin. Gawin sa pangungusap ang mga sumusunod na tambalang salita. Number 1, abot kamay. Pangalawa, dapit hapon. Pangatlo, dalagang bukid. Pang-apat, bahay kubo.
Ayan, salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!